We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Atud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatudin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Pirang kandidato para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan election sa Bicol Region, pigpadarahan nin show cause order kan COMELEC ninhuli sa subuot premature campaigning kan mga ini. COMELEC minalabak na katalaan man na magkondusir nin candidates briefing tanganing magpagirumdum kan mga dapat asing dai dapat gibuhon kan mga kandidato. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sarong show cause order ang naresibe kan Commission on Elections o COMELEC Albay kan Setyembre 20 gikan sa saindang Central Office. Nakapalaog digdian pangaran kan sarong kandidato para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections sa Banwaan in Uwas na subuot nangangampanya na mantang dai pa man campaign period o ang pigaapod na premature campaigning. Sa Banwaan in Milaor, Camarines Sur, igwamanin pinadarahan nin parehong show cause order na sigon sa COMELEC Milaor. Sarong kandidato para SK chairman na nagpost sa social media kan sa iyang litrato makalihis magsumitir nin Certificate of Candidacy. Ang complaint po sa iya dinirekta sa Premature Campaigning Committee sa Manila and ang simbag niya po diretso naman po sa Manila through email mo po. Bako pong suba-suba ang ginigibo kang COMELEC, kagbabantay po kami itong mga premature campaigning activities na ginigiribo. October 19 to 28, 2023 ang ipigdesignar kan COMELEC na panahon para sa pangangampanya kan mga barangay asin SK candidates. Pigpaplano naman kan COMELEC Milaor na magkondusir liwat nin candidates briefing nganing tukaron asin mapagirumduman ang mga kandidato dapit sa mga dapat asin dai dapat gibuhon katakod ka na paparaning pirilian. Sa September 27, pigmaot kan COMELEC minalabak na magkondusir ka nakatuudan ng candidates briefing para sa 897 na mga kandidato sa Banwaan. Para maaraman ka mga kandidato kung anong mga gigibunin nila lalo na sa maabot na campaign period, yung mga do's and don'ts. Tapos invited mi pala ang DIR Tagrabe baga ang mga hapot ninda duman sa pinapabayadan na 500 pesos saka duman sa registration kang DIR. Sigun sa COMELEC, ang mga barangay official iyo ang mga lider na dapat panalmingan sa pagsunod kan ley. Asin iniman subuot ang dapat na isaisip asin panindugan kan mga nagkakandidato. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pagbayad din registration fee sa BIR kan mga makandidato, nilinaw kan ahensya asin kan COMELEC na bakong obligado para sa paparaning eleksyon. Uyan report ni Chris Novello. Nanunutaran na kan BIR Revenue District Office 65 sa Naga City ang pagruso sa saindang opisina kan mga kandidato sa paabuto na barangay asin SK elections. Ini para magkuan ng Certificate of Registration. Magbayad din registration fee asin magkuan ng Tax Identification Number o TIN. Makalis makapagsumitir ng Certificate of Candidacy. Komo requisitos kan BIR. Alagad paglilinaw ngunyan kan Commission on Elections o COMELEC na dainin da pinagre-require ang mga political candidates para sa siring ng mga dokumento makalis ang filing kan COC. Kaya di man to requirement nga ni na nganing mag-continue ka as candidate or di ka man ma-disqualify sa non-registration or non-payment katong babayaran. Base pa sa ahensya, may desisyon na subuot ang Korte Suprema na mayong propriedad o pinansyal na rekisitos ang iimpunir como kwalifikasyon para sa sarong kandidato. Piglinaw man ngunyan kan BIR basado sa pinilawas kay ni Memorandum Circular na bakong obligado ang mga kandidato sa pagbayad din registration fee sa pag-file din COC. Alagad kun may donasyon na naresibi ang sarong kandidato, kay po ang irimit kan mga ini ang 5% kan sa disbursement o gastos, urog na pag nagpuunaan kan paying period.
Paano nila yun i-remit? Dapat po meron silang TIN and tax type na nakaregister sa pangalan nila para po sa system din namin papasok siya na withholding tax. Mahampang sa maniligong penalidad, mga eksistidong lay asin issuances kan BIR ang mga kandidatong mapalyar na magkomple sa saindang rekisitos. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Makalis ang pirang taon na pagkakapendiente kan operasyon kan biyaheng Naga-Legazpi posibleng liwat na maging operational na sa aldaw nin Pasko susug sa PNR. Maintenance sa mga riles na aagihan kan tren pasiring sa Albay, ginigibo na kan ahensya. Uyaliwat si Chris Novello. Makalis liwat na bukasan kan PNR ang biyaheng Nagaligaw kan nakaaging bulan ng Hulyo. Nakatalaan naman na maging operational ang biyahe kan PNR pasiring sa Legazpi City. Susog sa PNR bago matapos ang presenteng taon. Target tindang mabuksan naman ang ikaduwang intercity route kan tren. Ang target date ho natin dyan ay by this Christmas ho. Subukan na ho natin magawa ho ang Naga to Legazpi. April 6, 2017 kan sinuspende ang biyaheng Naga-Legazpi, makalis ang kakulanganin rolling stock. Susog sa ahensya, sa presente nagpapadagos ang maintenance ninda sa mga release na agihan kan tren, urog ang tulay sa banwaan ng Ginubatan Albay, na iban may tago kan riding public and saint ng kaugbahan sa nakatalaang pagbabalikan biyahe kan tren pasiring sa Legazpi City. Napakaganda. Mas maganda rin sa PNR kasi sa bus. Ay, sus maray po, maugma. Aloy na pigahalat po na magigwaring train. Mientras tanto, piga-antisipara naman kan mga tsuper kan bus na biyaheng Naga-Legazpi ang posibleng pagluyakan sa indang pasahero en kaso magpo na liwat ang biyahe kan tren sa nasabing ruta. Diskarte na lang ang diskarte na lang ang gigibon. Tangan ay maka-abol man kami sa... Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mantang nagkukondusir nin Seaborne Patrol Operation sa Municipal Waters, naaktuhan kan mga personahe kan Garchitorena Municipal Police Station ang iligal na pagsisira sa porsyon kan Barangay Harrison. 7 mga parasira na lunad kan sarong motorized bangka gikan sa banwaan nin Karamoan ang naabutan kan mga otoridad. Sigun sa pulisya, gamit kan mga ini sa pagsisira ang air compressor na pigpapangalad susog sa sarong municipal ordinance. Nakumpiskar sa mga ini ang nasa 20 kilos na man iba-ibang sira, asin lamang dagat, asin iba pang fishing paraphernalia. Nahampang sa 500 pesos na penalidad ang lambang saro sa 7 nadakop na parasira. Ang violation po kang paggamit po ng air compressor, law po yan sa municipal ordinance, and ito pong pagsira po ng daligdi sa Garchitorena na may pagsindanging permit or maniligong dokumento, malawag man po ito naman sa Section 86 po kang RA 8550 as amended by RA 10654. Karera kan mga alimango o kasag, pigkondusir sa probinsya nin Camarines Norte como parte kan selebrasyon kan Fish Conservation Week. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Nagdaraning good vibes sa publiko ang ginibong karera nin mga alimangos sa Banwaan Kanda at Camarines Norte. Sigon sa Office of the Provincial Agriculture, sarong klase sa nanin alimango ang pigbali sa kompetisyon, mantang pig-share tuman na pareho ang mga timbang kayni antas pigsabak sa karera. Bakong arog kan ibang mga hayop na pigsasalang sa karera, ang mga alimango ang pigbugtak sa laokan sa ditna bilog. Asin pagbutas sa inda, nagpairinutan ang mga ini na makaluwa sa pigkurit na dakulang bilog na nagsilbi nindang finish line. Kada banwaan na niguanin representante sa kompetisyon, alagad na ngenot digdi ang alimango na dara ni Roberto nagikan pa sa banwaan kan Paracale. Sa ngayon po ay tuwan-tuwa ako at ako ang nanalo. Labi man ang kaugmahan kan mga paradalan, huli tada isubuot nin dahunaon na pwede man palang isabak sa karera ang mga alimango. Hindi ko nga po alam na may ganun pala na pinaglalaban po yung mga crab at tinitingnan po kasi na ang pinakamabilis. Di ko po yun alam. Ngayon ko lang po yung nakita. Mientras tanto, apuwersa na sambitan ng kompetisyon. Nagkapirang mga parasira ang naglatag man kan sa indang mga produkto kaibanan ni bapang mga agri-byproducts sa Laocan Freedom Park. Anasampitan ng mga aktibidad ang parte kan selebrasyon kan Fish Conservation Week sa probinsya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Naging matarayumpo ang pigkondusir na ikaduwang aldaw kan BFAR o bar examination na ginibo sa sarong universidad sa Naga City
komo saro sa mga napiling venue kan Korte Suprema. Siring kan enot na aldaw kan eksaminasyon, mahigot man giraray an inilatag na seguridad kan mga otoridad. Para mientras man na isinarado ang mga mayor na tinampo, mantang may mga naka-standby man na medical team, katuwang ang PSO, BFP, asin iba pang force multiplier. Base sa monitoring, mayo mambagang so far mayo pa man ang namomonitor na kung ano pa man na threat sa area. Pero sabi nga ni, dahil man nagpapabaya ang na continuous ang monitoring. Then itong mga lugar na sabi nga ni kaipuan na makaaga ng pulis. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nakatalaan na magbisita sa Camarines Sur para sa simultaneous launching kan Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Mga motorista dapat subuot andaman ang abala sa saindang pagbiyahe huli sa ipapautub na road rerouting. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa aga ang launching kan Bagong Pilipinas Serbisyo Fair kan Administrasyong Marcos. Igibuhon ini sabay-sabay sa 4 na lugar sa nasyon, kabali na ang Leyte, Davao, Ilocos Norte, asin digdi sa Camarines Sur na iyumang partikular na lugar na papartisiparan asin bibisitahon mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sarong aldaw antes ang launching kan Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ang mga imbueltong ahensya de gobyerno sa Bicol Region sibot naman sa pagpreparar kan sa indang booth sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Nabua, Camarines Sur. Inyan saro sa mga lokasyon kung saan opisyal na ilalansar ang programa na obhetong urog pang mairani sa publiko ang mga serbisyo kan gobyerno. Pero po hindi mangyayari kanina sa one-stop shop. So si mga may kaipuan ngayon sa PhilHealth, may kaipuan sa DA, yaw na po sinadaman sa sarong lugar. You don't need to travel. That will spare you from costing your transportation and your time. Madumang ka na lang po sa sarong lugar, yaw na po duman sa gabos na serbisyo. Maniba-ibang social services, livelihood and educational, regulatory asin membership services. Ani opreser digdinin libre kan nasa 40 government agencies poon Setyembre 23 hasta 24. Nganing matauanin dalan ang mga maabot na opisyal asin ang piga-antisiparang dagmang mga benepisyaryong maaprobitsar kan serbisyo fair. Ang porsyon kan Maharlika Road sa Banwaan ni Nabua isasarado sa aga Setyembre 23. Poon alas 6 nin aga, hasta sa matapos ang programa pagkahapon. Ninhuli ka ini, piga-antisiparan man ang traffic congestion sa Iriga City na iyong magiging alternatibong agihan kan mga biyaherong palaog asin paluwas sa Rinconada area. Ginagawan namin siya ng measures na una, i-coordinate doon sa mga barangays na kailangan po na tumulong po yung mga tanod doon po sa mga traffic rerouting, saka yung mga pwedeng mapagtanungan ng mga tao na hindi alam yung area. And may mga nilagay na rin kami mga signages kung saan sila dadaan. Sa parehong aldaw, magkakaigwaman in rice distribution para sa mga kababayan tang katutubo, nagigibuhon sa University of St. Anthony sa Iriga City. Alas 12 at siya na matanga, Kate, mapautugman o i-implementar ang road closure duman sa duwang kalye na palaog sa venue sa Iriga City. Asin duman palan, Kate, sa 2 days na serbisyo fair sa Banwaan ni Nabua, di man tutugutan ang walk-in. Kaya ang mga maot mag-aprobitsar kan libreng serbisyo kan nasa 40 government agencies kay puhan man na magrehistro online. Available ang QR code asin link para digdi duman sa social media page kan Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Numero kan mga Pilipinong nagsabing sinda, nagtitios, nagdakol sa ikaduwang kwarto kan taon, susug sa sarong survey. Inflation rate, dakula ang naikontribuir sa pagdugang kan numerong ini. Uyan report ni Chris Novello. Ready mo sir, Labis 10 taon ang hanap buhay ni Freddy ang pagtitinda ng bulastog, fishball asin ipapang street food gamit an sa iyang rolling store. Sa maghapon subot niyang pagkayod, day subot supisyente an sa iyang kinikita, urog na kan mahal na barakalon sa ngunyan.
Ninunisa na mamati ang kapagtiosa na peritan subutan sa iyang esposa na magkayod naman. Mati, sir. Sa mga barakalong kaya marahalo na. Si Freddy, ansaro sa nasalabi 13.2 milyong Pilipino na kinukonsidera na nagtitiyo sa ikadawang kwarto kan taon basado sa survey kan Okta Research Group. Sa kaparehong survey, naglangkaw sa 50% o katampad kan 1.9 milyong katao ang nagsabing nagtitiyo sinda kan nakaaging second quarter kung ikukumpara sa 43% kan first quarter kan presenteng taon. Ang goal namin is to inform the public and even government also kung anong estado ng kahirapan sa ating bansa. Pigihiling man na epekto ini kan halangkaw na inflation rate sa nasyon sa nakalihis na 3 bulan. 15% man kan mga nagsimbag sa parehong survey na sindaan nakamati ining gutom, ninhuli subot kan pagmarahal kan mga panginot na barakalon, siring kan bagas. Sa parehong survey, 9% ang nagsabing na isin na nagtitios, mantang 41% ang undecided. Sa 26, sa 1,200 na respondent sa Metro Manila, Luzon, Visayas, asin Mindanao. Talagang lahat tayo magtutulungan, lalo ng gobyerno, kailangan gumawa ng mga hakbang para magkaroon ng poverty alleviation kahit konti over the next medium to long term. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Dawa padagos ang pigpapahiling nin abnormalidad kan bulkang mayon, mantinido man giraray na malinig ang kalidad kan duros sa bilog na probinsya nin Albay. Sa latest monitoring kan Environmental Management Bureau o EMB Bicol, nasa good air quality category ang duros base sa resulta kan air monitoring device na nakalatag sa mga syudad nin Ligao, Tabaco, Legazpi, asin sa Banwaan nin Ginubatan. Sa ibong kaini, nag-abiso ang EMB sa publiko na doblehon man giraray ang pag-iingat asin maggamit nin face mask kung kinakaipuhan tanganing makalikay sa helang. Sa ngunyan kaya nagtitinir pa man giraray sa Alert Level 3 ang nasambitan ng bulkan. Matindi na siguro. So, we will inform the local government unit na magkaroon ng mask, yung paggamit ulit ng mask na yun nga nagamit natin ng COVID, di ba? So ngayon po pwede ring magamit natin if ever that there is it is necessary to use. Mga kapuso, padagos na pigmomonitor kan pag-asa ang sarong cloud cluster o kumpul nin panganuron na posibleng mabilog kumo sarong raot nin panahon. Nasa laog iyan kan Philippine Area of Responsibility sa sirangan kan nasyon. Sigun sa pag-asa, nagtitinir na halangkaw ang tsansa kaining ma-develop como low pressure area. Sa ngunyan, Intertropical Convergence Zone o ITCZ as in localized thunderstorms ang mapauran sa nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa haros bilog na Bicol Region. Posible ang makukusog na uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Albay, asin Masbate. Ang iba pang parte kan nasyon, kabale ang Visayas asin Mindanao, kay puhan man na maging alerto huli tadakula ang posibilidad kan mga pag-uran. Mga Bicolano artist na mga empleyado kan gobyerno nagpatiribayan sa kaenot-enoting painting contest na inorganisar kan CSC Bicol. Uya ang istorya ni Rosie Nieva. Apar sa pagsiservis sa publiko, nagkasaman ang mga empleyado kan gobyerno sa kaenot-enoting painting contest na inorganisar kan Civil Service Commission o CSC Bicol. Tema kan aktibidad ang public service kung sa insyam na matitibay na pintor, gikan sa manlain-lain na opisina ang nagpartisipar. Makalisang aktibidad, pigbida kan mga inian sa indang obra sa sarong exhibit sa Legazpi City. Ningenot tigdi ang empleyado kan Tabaco City Water District na si Princess Carullo na sinundan ni Attorney John Tison kan DENR. Yun yung napili kong concept, paperless, going paperless. Since yung team niya is Yung team niya is public service in the next decade. Ang message ko doon sa aking painting is magkakaiba man ang ating henerasyon, paniniwala at prinsipyo o katayuan sa buhay. I think lahat naman tayo ay naghahangad ng isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang lipunan. Sigun sa CSC, apar sa katuyuhang maipahiling ang sa indang tibay sa arts, maot man kan opisina na magampanan kan mga government employee ang sa indang responsibilidad urog na sa serbisyo publiko. Ang sarong civil servant po, inot na inot dapat po may puso ka sa pagsirbi.
Kasi dahil po pwede sa gobyerno ang purunguton, ito bagang aanggutan mo ang mga kliyente. Anasambitan ng aktibidad ang parte kan selebrasyon kan 123rd anniversary kan CSC. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nasa 37 gramo nin marijuana asin pirang sachet nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa duwang drug personality sa Magaraw, Camarines Sur. Si Chris Novello nakatutok. Katakod kan mas pinahigot na kampanya kontra illegal na droga, duwang drug personality sa Barangay Bel, Magaraw, Camarines Sur ang napasakamot kan mga otoridad sa ginibong buy-bust operation na sa 37 gramo din pigtutubod ng marijuana. Ang nakuha sa posisyon kan mga ini, kabali na ang sarupang sa sinin pigtutubod ng shabu. Sigun sa pulisya, hovenes na mga estudyante sa Fondado Kanaman, Barangay Bel asin Kasuray, ang parokyano kan mga ini. Sa Banwaan ng Castilla, Sorsogon, arestado man ang sarong lalaki sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Kumadkad. 5 gramo nin pigtutubod ng shabu ang nakonpiskar sa posisyon kaini. Sangon niyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang suspetsado para sa maninigong disposisyon. Ang mataryong pong operasyon na siring kan mga ini, resulta subuot kan pakikipagtabangan kan publiko. Panagos man na pag-enkaminar kan kapulisan sa komunidad na dahi magduwad-duwang ipaarap o i-report sa sainda ang pigtutubod ng illegal na mga aktibidad sa saindang lugar. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Day na nakapalagpa ang sarong 48 anyos na babae sa kinundusir na entrapment operation kan mga otoridad sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte. Sigun sa report, ang nasambitan ng persona ang pigkukonsiderar como miyembro kan mga rebeldeng grupo na imbuelto sa paghahagad nin revolutionary attack sa mga residente sa lugar. Kasabay kan operasyon, nakuha sa suspect ang 4,500 pesos na kwarta na gikan sa biktima kaini. Aminado man ang suspect na pirang taon pa sana siyang naging taga-kolekta kan grupo. Inako man subuot kaini sa mga otoridad na haloy na siyang nagkukuanin kwarta sa sarong negosyante, alagad pan sa diring interes na sana ini asin mayo nin koneksyon sa mga rebeldeng grupo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang suspect para sa maninigong disposisyon. Padagos ang laban kan gobyerno tanganing matungkusan na ang insurhensya sa bilog na Pilipinas. Kaya ang Philippine Military Academy padagos man ang pag-enkaminar sa mga hovenes edad 17 hasta 22 na maglaog sa akademya asin maaprobitsaran ang full government scholarship. Sa Setyembre 23 hasta 24, isasagibo ang PMA entrance examination sa atrium kan Central Bicol State University of Agriculture sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Apara sa mga nakarehistro ng cadet aspirant online, maako manin walk-in applicants ang PMA. Kay puwan sa nasubuot na magdaranin kopya kan sa indang PSA birth certificate, Form 137 o 138 na may 85% general weighted average, transcript of records para sa mga nakagraduar na, asin 2x2 picture na may white background. Itong course na naibibigay sa PMA ay 4-year course. Katulad din siya na ibang college and universities na may magigain ka na degree after 4 years. And kagandahan lang, after the 4-year course, kagraduate ka ng may degree ka, automatically magkakaroon ka ng trabaho by being commissioned as Second Lieutenant sa Armed Forces of the Philippines. Makalihis ang dakulang aktibidad kan Peña Francia Festival sa siyudad ni Naga, liwat na nagruso ang kadakol na mga deboto sa ginibong fluvial procession kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia sa Banwaan kan Daet, Camarines Norte. Gikan sa kapilya sa Barangay 8, pigprosesyon ang mga imahe ni El Divino Rostro asin Inang Peña Francia pasiring sa chapel kan Barangay Kamambugan. Sarong misa ang kinundusir digdi antes pinunan ang fluvial procession na ginibo sa Daet River asin liwat
na pigbalik ang mga imahen sa kapilya. Naging mahigot man ang inilatag na seguridad kan mga ahensya kan gobyerno kasabay kan nasambitan ng aktibidad. Base sa inisyal na monitoring kan mga otoridad, naging matuninong man ang kabilugang aktibidad. Ang masarap, halos sa buong Bicol region, naalaala na itong mahal na birhen. Alam na noon siyang nasunod sa Naga. All set na ang gabos para sa pagbubukas kan NCAA Season 99 sa maabot na Domingo, Setyembre 24. Apera sa basketball as in volleyball games, mabuelta naman ang iba pang sports. Uyan report ni Jessica Kalinog. That the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begins. Kasado na ang Season 99 kan National Collegiate Athletic Association o NCAA na may temang New Heroes of the Game. Coming from a very successful Season 98 last year, laoman man ang mas intense na bakbakan. Dakol na NCAA events ang mabuelta this season. Kabali na ang face-to-face taekwondo as in chess games. Mabuelta naman ang badminton as in table tennis sporting events. 4-peat championship subuot ang goal kan Letran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat man this year, ang basketball team kan De La Salle College of St. Benilde. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Dakula man ang pasasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling eh. Ready naman subuot ang iba pang teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Pag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Obheto subuot kan NCAA na urog na maipaluwas ang tibay, disiplina as in excellence kan Jóvenes sa sports as in maging kampyon sa saindang buhay. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hopes. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa Domingo na ang opening ceremony kan NCAA Season 99 New Heroes of the Game, kung saan ma-performan pirang Sparkle Stars. By special participation man, si Asia's multimedia star, Alden Richards. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 94 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.